Number 4. So, sa figure, hindi pala mali pala. Punch ulit. Lang. 4, no? So, as the figure shown, a hole is to be punched out of a plate having a shearing strength of 40 PSI. Mga kaya, may SI na. KSI yun. Yung Si ano? PSI. Pound per Kilo. Uy! Kilo. pound per Pag inches. hininapan ko yung usapan, KSI. Wait lang, sir. Wait lang. KSI. Kilo. Pound per inches. Per Inches. Ano yun? Inches square. Ha? Inches. System I. KSI. Ano yung KSI? Kilopound per square inch. Kilopound per square inch. Kilopound kada. So yung kilopound force, di ba? Force over area. Kilopound per square inch yung area. Square inch. Okay? So yung PA, yung megapascal, ano yun, di ba? Force per mm squared. So Newton per mm squared, megapascal. So dito, last, meron daw ipapunch na hole no, sa plate. Sabi, a hole is to be punched out of a plate having a shearing strength of 40 PSI. The compressive stress in the punch is limited to 50 PSI. Oh, hirap na. Compute the maximum thickness of plate in which a hole 2.5 inches in diameter can be punched. Letter B, if the plate is 0.25 inch thick, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. Sabi, magpapunch daw kayo ng hole dito sa drawing. May stress na. Ayan. So, ito, dalawang magkabilang mundo. Yes, may tao sa mundo. Magkabilang mundo yan. Dito, may metal plate dito, metal plate. Ayan. Tapos, sipin nyo last, meron ditong posting below na nakakat na. So, mataas yan. Tapos, may force dito. So, itong posting bilog na to class, so pag tinignan natin yan into, parang i-3D na lang din natin. Parang ganito yung tsura niya. Yan. Tapos, may bilog dito. Gets ba? Parang siya, ano? Yan. Tapos ito, parang nakapatong lang siya. Parang sa bearing case. Mga ganun. Yan. Ganyan. Yan. Gets nyo? Ganyan, no? Gets nyo drawing? Sige, puro ganito lang na drawing ka. Sa marami, puro ganito lang. Tapos kayo na mag-imagine. So, ganyan, no? Sabi dyan, ipapunch nyo lang to. Gamit to posting to. So, isipin na natin posting. Gamit yung posting yan. Sabi dyan, yung shearing strength daw ng plate, no? Sabi, of a plate having shearing strength of 40 PSI. Ito daw, yung plate nyo, 40 PSI daw yung kaya niyang lakas. 40? 40. So, pag lumampas dyan, ano yun? Makawawasak na yan, no? 40 PSI. Tapos, the compressive stress in the punch is limited to 50 PSI. So, binigyan kayo ng limit. Yung compressive stress daw, ito, di ba? Compressive stress to. 50 PSI lang daw. So, dapat hindi kayo lalagpas dito. Tapos, ang hinahanap, ayun, compute the maximum thickness of the plate in which a hole 2.5 inches in diameter can be punched. So, ano daw itong thickness nito? Kung 2.5 yung below sa Oo, 2.5 daw itong below. diameter. 2.5 ano, millimeter ba? Inches po. Ha? PSI mo. Yan, yun tayo. Sinabi ko lang. Ano? Ayan, ganyan daw. Kung 2.5 inch yung diameter ng below, ano daw itong thickness nito? Para daw, ano ba ito?
Parang minimum na yung Ito yung 40, makuha nyo, tapos na hindi kayo lalabas ng 50. So, saan nyo ba makikuha tong, or saan nyo masosolve tong normal stress class? Dito ba sa plate o dito sa poste? Sa tingin nyo? Sa poste, no? Kasi yung force na dito sa poste, dapat class, etong force na to, hindi lumampas doon sa plate. May binigay ba? Force na ito? Wala sir. Wala no? Ilang? So, ayan. So, para sa letter A class, hanapin na natin yung maximum thickness of a plate. So, sa solution, based on puncture strength. So, dito, based daw dito sa strength nitong puncher. Kasi puncher natin yung poste, diba? Yan ang nagpapunch. So, based on puncture strength, hanapin muna natin yung P. Okay? So, ulit. So, dito, based dito class, para masolve natin itong thickness, hanapin muna natin itong P. Itong P na to. Force. Dapat kasi hindi siya lumampas dito eh. Ano yung pinakamalaking P na pwede natin ilagay para hindi siya lumampas ng 50? So, ano ba ito class? P over A. So, ano yung P yan class? Wala no, P. Hindi na natin. Tapos, area class. Kung normal stress yan, ano yung area na gagamitin nyo? Ayun, 2.5. Yan, lagay ko ah. Ito ba? Ito ba? 5 over 4. 5 over 4. So, ibig sabihin, makukuha nyo itong P gamit itong normal stress, no? Kasi dapat hindi kayo lumabas dito eh. So, makukuha nyo na yung P. Ano yung P na magagamit nyo? 245.44. Sure? Yan, ang bag naman. 2, 4, 5.44. Ha? This is pounds. Okay. Hindi ba? Pounds. Pounds, sure? Yes, kilopound per inch instead. Yes, Pounds ba? Or pounds. kilopounds? Kilopounds. Kasi naka-KP, I think. Kasi nakakayip PSI. ito kilopounds per, di ba kapag per? Ito yung per niya eh. Pag binasa niya yan, ito yung per, ito per square inch to. Kasi area ito eh. Di ba? Ito inch. Kilopounds. Yes. So, lalabas dito, inch squared. So, nasan yung KSI? Or yung fix pala? Ito yung nasa kilopounds per square inch. Kilopounds per. Okay? So, ito na yung P. So, class, bakit yan yung pinagagamitin nyo? Para saan ba itong P na to? Para hindi lumampas dito. Kasi binigyan kayo ng limit, dapat 50 KSI lang. So, pag ito ginamit nyo, papasa kayo dito. Ano? Wala, ma-checkan nyo to. Check. Okay, tayo dyan. So, magagamit natin itong 245. So, ngayon, solve naman natin yung thickness. Gamit to. So, ano yung gagawin natin, class? Yung shear naman, no? Shear Yes. equals V over A. Plus 245. Etong shear class is 40, di ba? 40. Over to 40. Okay? Tapos, ano pa? Yung V. Ano yung V class? Ayun. 245.44 kilopounds. Ngayon, yung area. Pag pinunch nyo to, class, pag dinan yan, mabubutas to. Ano yung area na pumihit doon sa pagbutas? Ito, dito. Yung may Ito. Pabilog, di ba? Paikot. Yun, tama. Pi RDH. Yung D is ilan? 2.5. Ilan? 2.5 no? H. Ang H, yung ay H. Nga. Ano yung H? Wala. No. Yun yung thickness. So, makuha nyo na yung H or thickness. 0.78 inches.
Tama ba? Okay. Tama, ano? 40. 70. Wala. 2.5.73. Baka mali na. Ay, makalanis dito. Hindi na niniwala eh. Wala. May isa ka. Ano, next ba class? Ay, Wala lang, sir. Pag ganyang marami ka, pag maraming parang ano, situation, dapat machikan nyo lahat. Kasi kung nirekta nyo dito, ano gagamitin yung B, no? Ang gagamitin nyo dito. So dapat, para makuha nyo yung B, magamit nyo muna yung binibigay dun sa problem. So kumbaga, kapag maraming given nyo sa problem, isipin nyo, para sa kaya ito. Pag hindi nyo ginamit, pag hindi nyo ginamit yung given, magtaka na kayo. Di ba? Ba't pag binigay ko kung hindi ko gagamitin? So, ganun yung isipin nyo na lang. Kalimitan naman sa engineering na problems, ganun yung ano, yung nangyayari. So, letter B naman, class, yun, kung yung plate naman daw yung 0.25, ito naman daw. So, letter B naman, class, ha? Yung plate naman daw is 0.25 inch. No? Yeah. Yan. Letter B. Ayun. So, kung yung thickness ng plate is 0.25, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. So, ito naman, yung hole naman ito. Or, ito pala, diameter naman ito. D. So, Natanggal na naman siya ng ito naman, D. Ayan. Ano naman yung smallest diameter nung puncher natin? Okay. So, gamit pa rin to, class. Ito, 50 KSI, tsaka 40 KSI. Dapat hindi ka pa rin lalampas dyan sa 50, tsaka sa 40. So, paano? Ayun na, class. Nag-substitute lang ko lang po yung 1.5 with 0. 1.5 with 0. Gawin pa rin yung formula siya. Ganun pa rin. Babalik pa rin kaya. Babalik sa delivery. Babalik pa rin. Ladies. Okay? So, ulit, class. So, di ba, ang problem kasi natin, class, parang ang pinaka-hinahanap niya, diameter nitong bilog. So, kumbaga, maaling dito magagamit niyo, di ba? Kasi pag ginamit niyo to, nandun pa rin yung diameter na hinahanap niya, diba? Di pa rin yung ilalagay niyo. Kunwari, ginamit natin to, class. Ano nga to? Normal stress equals P over K. So, ulit. Ayan. So, yung letter P dito, class, meron pa? Wala pa, ano? Wala ko. Sarili niyo kukunin mo. Hindi, di yung hanapin natin. Kukunin mo kayo yung pizza. Okay? So, gano'n, no? Di ba? 50 to, 50. Mga to, 50 KSI. So, equal yan sa P na wala pa. Tapos yung area natin is, anong area na kapag normal stress? Itong bilog, no? Ito. Pi. Ano nga to? Pi. 2.5. D. Squared. Wala ka pang D kasi sa letter B wala ka rin D, no? So, eto, magkakaroon tayo ng equation. So, pag eto class, ina natin. Ano yan? 50 pi D squared equals P. Tama ba? Wala pa tayo nasagutan ng equation number 1. Okay. Tapos ito ngayon, kasi di ba may P ka na, gagamitin mo naman yun dito. Gets ba? So, itong P, gagamitin nyo naman dun sa shear. Kasi wala ka pang number eh. Ito pa lang yung P mo, 50 pi D squared. Wala pang number. Ano yung source? Okay? So yun yung force, yung P. Ito. So nalagay mo dito. Ilan yan? 50 pi D squared. D squared over area. Ano nga yung area, class? Pi D. Tapos, thickness. 0.7. 0.25 inch. Yung shearing strength equal yan sa 40, even yan, di ba? 40 KSI. Ngayon class, mapapansin nyo, ano yung masishipsod nyo dyan na letter? D. Di ba ito? Maka-cancel. O kaya pag sinipsod nyo, mararekta na yan. Makukuha nyo class, diameter is equal sa Ano yan? 0.0. Eh, kabilisan mo. Sira ulo. 0.05. Wait, no, mali pala na siya.
Ay, oo nga, oo nga. Pi over 4 na siya. Pi over Ah. Oo, yun ang sabi sa'yo pa yun. Hindi mo sinabi. Wala naman. Hindi namin Sabi namin yun. Wait, Huwag ka makikita. 50. Ay, kaya naging ano to sa 12.5 kasi Oo. 5,050. Pag itong pi over 4, nilagay mo ito. I-divide mo pa siya. Magiging pi over 4 times 50. Hindi 12 or 0.8. 0.8. Point 10. 0.8. Point 0.8. 8. 0.8. 8. masusunod. 0.8 lang po. Uy, guys, ano ka? Okay lang. Narabis na. Sakto, sir. Point ano? 88 ba? 8 lang, 8 lang po. Mismo. 0.8 flat. Inches. Kaya crash, point 8. Inch lang pala. Meron ka lang 1. Tama na. Ayun nga, ano, wala na ba? Sorry, nasa internet na ako. Alin? May nakita ko sa SM na 5. Na ganyan din po. Na nakita ko kagabi. Mas mahirap. Kaya, Ah, sir. Magulo. Pero please ko. Sabi nga ni sir, tingin na lang sa matalino. doon sa mata dito. Dito, ito yun, mata dito. May tawag sa internet. Parang kasi ano, naka-step by step. Parang hirap naman, kaya. Sa matini. Oh, yung huli, crash. Doon sa kaya tablet ko, ano ko nangyari yung 0.5? Ano? Divide Over 5 siya. Ito, nilagay mo sa ano. Yes, di ba, crash?